Susulong daw uli ngayon ng charter change. Economic chacha. Ang tanong, pagbigyan kaya ng mga senador? Di ba? Dapat lang talaga yan. Di ba? Dapat nga taong bayan na nagsusulong eh. Di ba? Alin ang magkagulo? Maitama lang natin yung ating saligang batas. Ganun na eh. Desperate na eh. Desperate na ako dyan eh. Di ba alin ang magkagulo? Di ba? Mahalaga mawala yung mabago natin yung gobyerno. Mabago natin yung anyo nito. Maitama natin yung ating saligang batas. Mawala ang political dynasty. Maging ilagay ron sa constitution na bago ang pagtanggal o pagbabawal ng political dynasty. One per family. One at a time, national or local position. One at a time. Napakadaming Pilipino. Diyos ko, 116 million Filipinos tayo. Diba? Bakit kailangan natin ng galing sa isang pamilya lang? Kapag galing po sa isang pamilya, pagka meron po kasing political dynasty, tingnan nyo yung kabit, vice mayor, di ba? Mayor yung kumabit. Di ba? Tapos yung vice, yung kabit niya. Yung congressman, yung kanyang asawa. O congresswoman, yung asawa niya. O congressman, ganyan. Tapos yung mga anak, mga konsehal. Alang iya, isang project, popondohan ng lahat. Pero ang gagastusin, isang pondo lang. Ganun po ang korupsyon sa mga political dynasty. Diba? Sino ngayon ang magsisilbing tawag dito, mata, mag-i-scrutinize sa kanila? Wala na pong check and balance. Bakit? Ang konseho dapat yan ang mag-check and balance. Paano mag-check and balance? Yung mga konsehal, pamangkin, apo. Diba? No. Ganun yung nangyayari. Diba? Buti sana kung ang political dynasty, ang existence dito, maganda. Ang problema, kung saan ang may political dynasty buong Pilipinas, yung dynasty lang ng mga miyembro ang mayayaman. Diba? Sila lang yung nagbabagong buhay. Yung politikong nagsimula niyan, nako, yung mga kapitbahay niya, naiwan na. Nabili niya na yung mga lupain. Naging NPA na yung mga inagawa ng lupa. Diba? So, yung mga anak-anak niya, apo-apo. Ganun ang nangyayari. Yung mga kapitbahay, naiiwan yung mga kalugar. Ba't kailangan silang maiwan sa paglago, pag-unlad? Siyempre, para may botante. May aabutan ng ayuda pag magdi-Disyembre. Bibigyan ng 1.5 pagkampanyahan o Davao daw, 12,000 ang bayaran nung nakaraan eh. Diba? Kaya dapat maalis na yan eh. Okay, ito na nga, pag-usapan na nga natin. That's correct. Yung bayan na nasasakupan po ng mga political dynasty, mahihirap. Yan, totoo po yan. Masabi man nating mga magaganda ang bahay, pero kung tignan mo sa nagtatrabaho yung mga kumikita abroad, anong meron? Bakit nag-abroad? Walang job opportunity sa kanilang lugar. Bakit hindi doon nag-aaral? Kasi po mababa ang kalidad ng edukasyon. Bakit nagmamaynila? Di ba? Ganun yan eh. Okay, eto ngayon, ayan sabi nga ni Remya Fasholan, from governor, congressman, mayor, vice mayor, down to barangay, isang pamilya lang. Paano i-check balance yan? That's correct, di ba? Okay.